Well, mga kapupong, nasa kustodiya ng mga awtoridad si Franco Mabanta matapos maiugnay sa isang umano'y kaso ng extortion, ayon sa mga ulat na lumabas kamakailan. Sinabi ng mga opisyal na ang insidente ay may kinalaman sa aligasyon ng paghingi ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng sensitibong impormasyon. Sa ngayon, patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at kung may nalabag na batas. Sa mga oras na kumalat ang balita, mabilis ding naging sentro ng diskusyon sa social media ang pangalan ni Franco. Kilala siya bilang isang internet personality na may matapang na opinyon, lalo na pagdating sa politika. Sa mga nakaraang taon, naging aktibo siyang taga-suporta nina Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte, kung saan madalas niyang ipinapahayag ang kanyang paninindigan sa iba't ibang isyu. Ayon sa mga eksperto, mga kapupong, ang ganitong uri ng kaso ay nangangailangan ng malinaw na ebidensya, kabilang ang mga komunikasyon at layunin ng mga sangkot. Sinabi rin na mahalaga ang maingat na pagsusuri upang matiyak ang fair na proseso para sa lahat ng panig. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon at inaasahang mas lilinaw ang sitwasyon sa mga oras na umuusad ang legal na proseso. Bago ang kasalukuyang issue, nakilala si Franco sa digital space dahil sa kanyang direktang paraan ng pakikipag-usap sa audience. Ang kanyang mga post ay madalas tumatalakay sa pambansang usapin na umaabot sa malawak na bilang ng netizens. May mga sumusuporta sa kanyang pagiging prangka, ngunit mayroon ding kumukwestiyon sa ilang nilalaman ng kanyang mga pahayag. Mga kapupong, sa mga oras na lumalakas ang impluwensya ng social media sa bansa, naging bahagi si Franco ng mas malaking grupo ng online personalities na nakakaapekto sa pananaw ng publiko. Ang kanyang pakikilahok sa mga diskusyon, lalo na tuwing eleksyon, ay nagbigay sa kanya ng mas malaking audience. May ilang ulat na nagsasabing nakipag-ugnayan siya sa mga individual at grupo na may kaparehong advokasya upang mas mapalawak ang kanilang mensahe. Pero mga kapupong, nananatiling limitado ang impormasyong kalapit sa kanyang personal na buhay. Mas nakatuon ang atensyon ng publiko sa kanyang online activities kaysa sa kanyang background. Sa kasalukuyan, muling binabalikan ang kanyang mga nakaraang pahayag at koneksyon bilang bahagi ng pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Iba-iba ang naging reaksyon ng publiko sa pangyayaring ito. Ang ilang taga-suporta ay nananatiling kampante at nananawagan na hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Samantala, may iba namang nagsasabing ang issue ay nagpapakita ng kahalagahan ng responsableng paggamit ng impluwensya, lalo na para sa mga may malaking audience. Sa pananaw ng mga eksperto, mga kapupong, ang mga online personality ay may malaking papel sa paghubog ng opinyon ng publiko. Dahil dito, mas mataas ang inaasahan sa kanilang asal at pagpapasya. Ang kasong kinasasangkutan ni Franco ay itinuturing na halimbawa kung paano maaaring magbago ang tingin ng publiko sa isang tao sa mga oras na may lumilitaw na kontrobersya. Patuloy na kinokolekta ng mga awtoridad ang mga ebidensya upang mabuo ang kabuuang larawan ng insidente. Sinabi ng mga opisyal na tinitingnan nila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang matukoy kung may sapat na basehan ang mga aligasyon. Ang resulta ng investigasyon ay inaasahang magbibigay linaw sa tunay na nangyari. Sa gitna ng isyu, mga kapupong, muling na pag-uusapan ang papel ng social media sa modernong lipunan. Ang mabilis na pagkalat ng impormasyon ay nagdudulot ng agarang reaksyon mula sa publiko na minsan ay nauuna pa sa opisyal na kumpirmasyon. Dahil dito, mahalaga ang maingat na pag-verify ng impormasyon upang maiwasan ang maling interpretasyon. Ang sitwasyon ni Franco ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng media. Sa mga oras na dumarating ang mga bagong detalye, inaasahang mas mauunawaan ang lawak ng isyu at ang posibleng epekto nito hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mas malawak na komunidad ng online personalities. Walang magiging desisyon sa kasong ito ay magsisilbing mahalagang paalala tungkol sa accountability at tamang paggamit ng impluwensya sa digital na panahon. Well, mga kapopong, patuloy ang pag-init ng usapin sa pambansang budget matapos lumabas ang magkakaibang pahayag mula sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Umiikot ang kontrobersya sa naging proseso ng Bicameral Conference Committee kung saan pinagtutugma ang bersyon ng budget mula sa House at Senado bago ito tuluyang aprubahan. Sa gitna nito, sinabi ni Remulla na isinasaalang-alang ang posibilidad na maisama si Zaldico sa pangunahing reklamo laban kina Martin Romualdez at Francis Escudero. Ayon kay Remulla, may mga ebidensyang sinusuri na maaaring magpakita ng partisipasyon ni Zaldico sa ilang mahahalagang desisyon na ginawa sa loob ng Bicameral Conference Committee,
lalo na sa mga usaping may kinalaman sa alokasyon ng pondo. Ipinaliwanag ni Remulla mga kapupong na hindi pa tapos ang investigasyon at patuloy pang kinakalap ang mga detalye. Ngunit kung mapapatunayan na may malaki ngang impluwensya si Zaldico, maaari siyang madagdag sa mga respondent sa kaso. Giit niya, mahalagang maging maingat at fair ang proseso upang matiyak na walang mapagbibintangan ng walang sapat na basehan. Sa panig ni Romualdez, nilinaw niyang hindi siya ang may direktang kontrol sa bawat detalyeng na pagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na sina Zaldico at Escudero ang mas naging aktibo sa ilang bahagi ng talakayan. Ayon sa kanya, naroon si Zaldico sa mga pagpupulong at nakapagbigay ng suhestyon na kalaunan ay naisama sa pinal na bersyon ng budget. Dagdag pa ni Romualdez mga kapupong, ang Bicameral Conference Committee ay hindi pinamumunuan ng iisang tao lamang. Ito ay kolektibong proseso kung saan nagkakaroon ng kasunduan ang mga miyembro mula sa dalawang kapulungan. Para sa kanya, hindi tama na iisang individual ang ituro bilang responsable sa kabuuang resulta. Pero mga kapupong, mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang na may mali siyang ginawa. Inamin niya na maaaring naging mahalaga ang papel ni Zaldico bilang resource person. Ngunit sinabi niyang, ang pinal na desisyon ay nananatiling nasa kamay ng mga mambabatas. Binigyang diin niya na ang mga taong iniimbitahan sa ganitong mga pag-attend ay nagbibigay lamang ng teknikal na kaalaman at hindi bahagi ng opisyal na pagboto. Ayon pa kay Escudero mga kapupong, malinaw ang mga patakaran sa Bicameral Conference Committee at kinakailangang magkasundo ang House at Senado bago maaprubahan ang anumang pagbabago. Hindi rin aniya makatotohanan ang ideya na kayang kontrolin ng isang pribadong individual ang buong proseso. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa transparency sa paggawa ng budget. May ilang eksperto ang nagsasabing dapat higpitan ang mga patakaran, lalo na sa presensya ng mga hindi opisyal na kalahok sa mahahalagang diskusyon. Para sa kanila, mahalagang malinaw kung hanggang saan lamang ang papel ng mga ito upang maiwasan ang pagdududa. Anyway, in legal aspect mga kapupong, sinasabi ng ilang eksperto na mahalaga ang malinaw na ebidensya upang mapatunayan kung may naging hindi tamang koordinasyon. Isa ito sa pangunahing tinitingnan sa kasalukuyang investigasyon, lalo na kung may kinalaman sa paggamit ng pampublikong pondo. Sa Kongreso, mga kapupong, hati ang opinyon ng mga mambabatas. May ilan na nananawagan ng pagbabago sa sistema upang maging mas bukas ito sa publiko, habang ang iba naman ay nagsasabing hintayin muna ang resulta ng investigasyon bago magbigay ng matinding pahayag. Sa mga oras na patuloy ang pag-usisa sa isyong ito, kapansin-pansin ang pagtaas ng interes ng publiko. Marami ang nais makatiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit ng tama at naaayon sa batas. Parehong nagpahayag sina Romualdez at Escudero ng kahandaang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Para sa kanila, mahalagang malinawan ang lahat upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Well anyway, mga kapupong, nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya ng Department of Justice. Ayon kay Remulla, ang magiging direksyon ng kaso ay nakasalalay sa lalim at tibay ng mga impormasyong makukuha. Ang layunin mga kapupong ay hindi lamang resolbahin ang isyong ito, kundi mas mapalakas pa ang sistema ng pananagutan sa pamahalaan.